iniharap sa Department of Justice ang Chinese national at 2 Pinoy na hinihinalang espiya. Ipinakita rin ang mga nakumpiskang equipment ng mga ito na ginamit umano pang-espiya sa bansa. Si Luisa Erispe ng PTV sa Balitang Pambansa. Iniharap sa Department of Justice ang isang Chinese national na natimbog ng National Bureau of Investigation noong Biyernes ng gabi sa Makati City dahil sa umano'y pang-espiya. Kinilala ang sospek bilang si Deng Yuanqing na isang software engineer at 5 taon na umanong naninirahan sa Pilipinas. Hinihinalang espiya ang Chinese dahil nakita sa sasakyan nito ang isang LiDAR sensor na nakakakuha umano ng 3D image at lokasyon ng mga gusali mula sa labas ng istruktura. Posibleng real-time ang pagpapadala ng mga nakukuhang impormasyon nito sa China. Hagilap namin yung kotse na ginagamit nila ay RAV4 bearing plate number NBN 2628. Nakamount doon yung kanilang mga espionage equipment. Technology, pati human intelligence. So marami pong nagsusumbong sa atin about these kinds of activities. This is the same type of intelligence that we are also using against POGOs. No? Kaya po nakikita natin sila. Ayon sa National Bureau of Investigation, ilan sa naikutan ng lugar ng sospek ay ang mga EDCA sites sa Luzon, ilang power plants, National Grid Corporation of the Philippines, opisina ng mga LGU at meron ding mga pinagkukuhaan ng langis at mga malls. Hinihinalang nagsimula ang pagkalap ng impormasyon ng Chinese national mula noong Disyembre at nalibot na nito ang buong Luzon. Nag-frequent sila sa mga critical infrastructure, specifically military camps, bases, power plants, LGU offices, police camps, stations, even shopping malls. Meron na ho silang mapa kung saan iikot. In fact, ang plano ho nila, pagkatapos nilang maiikot yung buong Luzon, target ho nila yung buong Visayas at Mindanao naman. Aminado ang AFP, delikadong impormasyon ang nakuha ng sospek kaya naghihigpit na sila ngayon sa mga opisina at base militar sa Pilipinas. China. Itong nahuli po natin ay isa siyang specialist in terms of control engineering and the automation and engineering through interdiction operation. Good afternoon, sir. I'm Zian Ambrosio from ABS-CBN. For General Browner and for Director Santiago, regarding, would you know how long na po ang operations nito kaya? Since na-mention nyo na dati nang merong ganito. And second, ano po yung participation? May kasabwat naman umano ang suspect na 2 Pilipino na sina Ronel Jojo Balundo Besa, Jason Amado Fernandez na driver din ng sasakyan. Pero ang isa sa Pinoy na nahuli, tumanggi sa mga aligasyon. Ba't ka umiiling? May kooperasyon ka dito? Wala. Wala. Yun ang gusto mo sabihin. May gusto ka pang sabihin? Tinutuntun na sa ngayon ng NBI ang tumatayo umanong financier ng Chinese na linggo-linggong nagpapadala ng higit 1 milyong piso sa bangko. Binubusisi rin nila kung may connection ba ang suspect sa People's Liberation Army Science University sa Nanjing, China. Inaalam rin ng mga otoridad kung may kinalaman sa pang-espiya ang mismong pamahalaan ng China. Mula sa People's Television Network, Luisa Erispe para sa Balitang Pambansa.